On the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial, do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in Certainly, politics? certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Mabigat na usapin ngayon sa politika ng bansa ang nalalapit na pag-akyat sa Senado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At habang papalapit ang posibleng impeachment trial, mas umiinit din ang debate, hindi lang sa social media, kundi maging sa hanay ng mga abogado at eksperto sa batas. Kamakailan, ipinagmalaki pa ni dating party list representative Terry Ridon na nakumpleto na umano nila ang kinakailangang 1/3 signatures mula sa mga kongresista na magsisilbing daan para tuluyang umakyat sa Senado ang impeachment case, kung saan gaganap bilang impeachment court ang mga senador. Pero kasabay nito, sunod-sunod din ang lumabas na opinyon mula sa ilang legal experts na nagsasabing may mga seryosong tanong umano na dapat ding pag-usapan ng publiko. Isa na rito si retired Supreme Court Justice Noel Dijam. Ayon kay Justice Dijam, sa ilalim ng konstitusyon, hindi kailangan na abogado ang isang miyembro ng Kongreso upang makilahok sa impeachment proceedings. Aniya, maaring umupo ang isang congressman sa House Committee on Justice at tumulong sa pagdedesisyon kung sapat ba sa forma at substansya ang impeachment complaint. Kahit hindi ito abogado, ganito rin umano sa Senado. Maaring umupo ang isang senador bilang senator judge sa impeachment court, magsuri ng ebidensya, magpasya kung guilty ba o hindi ang isang opisyal, at bumoto para mapatalsik ito sa pwesto kahit wala itong judicial experience o legal background. Ipinaliwanag pa ni Justice Dijam na hindi rin naman required sa konstitusyon na college graduate ang isang miyembro ng Kongreso. Sapat na umano na natural-born Filipino, 25 taong gulang, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at residente ng Pilipinas. Pero dito raw pumapasok ang malaking pagkakaiba kapag ikinumpara sa hudikatura. Ayon kay Justice Dijam, ang mga judges at justices kailangang abogado na may napatunayang competence, integrity, probity, at independence. Dumaan din umano sila sa matinding proseso ng pagsusuri mula Ombudsman, Judicial and Bar Council, Supreme Court and Bank, hanggang Office of the President. Bukod pa rito, sumasa-ilalim din umano ang mga nasa hudikatura sa IQ tests, EQ tests, at psychological examinations. At kapag nagkamali umano ang isang judge o justice, maaari silang ma-impeach, masuspinde, madisbar, matanggal sa serbisyo, o maparusahan. Samantala, ayon kay Justice Dijam, ang mga senador na gaganap bilang impeachment judges ay hindi umano sumasailalim sa parehong disciplinary standards kapag nagkaroon ng pagkakamali sa impeachment proceedings. Matapos umano ang trial, babalik lamang sila sa kanilang kapangyarihan, pribilehyo at benepisyo bilang senador. At dito na ibinahabi ni Justice Dijam ang kanyang moral na punto. Aniya, maaaring walang disciplinary body na mananabat sa mga impeachment judges sa Kongreso, pero wala umanong nakakatakas sa tinawag niyang divine justice. Sa kabuuan ng kanyang pahayag, binigyang diin ni Justice Dijam na ang mga hahatol sa impeachment cases sa Kongreso ay hindi dumaraan sa parehong qualifications, testing, disciplinary standards, at accountability mechanisms na ipinapataw sa mga miyembro ng hudikatura kahit napakalaki ng kapangyarihang hawak nila sa impeachment proceedings. Samantala, may ilan ding abogado na nagsasabing tila inuulit lamang umano ngayon ang naging eksena noon sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Attorney Edward Chico, malinaw umano sa kanya ang pagkakahawig ng kasalukuyang sitwasyon sa nangyari noon kay Corona. Aniya, let's look back at what happened to Chief Justice Corona. They were not able to back them up with sufficient pieces of evidence. Dagdag pa niya, it was found out that he was not actually guilty of all ill-gotten wealth. Para kay Chico, kapag hinayaan umanong manaigang politika sa proseso, posibleng maitulak ang isang impeachment
kahit kulang sa matibay na ebidensya. Diretsahan pa niyang sinabi, pag hinayaan mo lang sila dahil may politika, pwede nilang ipilit na lang. Binanggit din niya ang naging reaksyon umano ng ilang mambabatas matapos umusad ang rekomendasyon para sa impeachment. Kita mo yung ginawa sa House? Nag-appear pa sila? Nagdawanan pa sila? They were so happy that they were able to impeach. Samantala, isa ring abogado na si Attorney Karen Jimeno ang nagsabing may napansin umano siyang kakaiba sa naging opening statements sa House Justice Committee hearings. Ayon kay Jimeno, one of the things that really stood out for me were the opening statements. At ayon pa sa kanya, the opening statements sounded like a conclusion already. Dahil dito, mas lalong nabuhay online ang diskusyon ng publiko. May ilan ang nagtatanong kung sapat pa bang nasusunod ang due process, habang may iba namang naniniwala na maaga pa para husgahan ang buong proseso dahil wala pa namang pinal na desisyon. Sa ngayon, wala pang pinal na hatol kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malinaw na habang papalapit ang posibilidad ng impeachment trial sa Senado, mas lalong lumalalim ang banggaan, hindi lang sa politika, kundi maging sa pananaw ng mga eksperto sa batas. At marahil, dito rin pumapasok ang naging pahayag noon ni dating Senate President Franklin Drilon, na ayon sa ilan, kapag hindi umano natuloy ang impeachment, maaaring malaking dagok ito sa laban para sa presidential race sa 2028. Kaya ngayon, mas maraming Pilipino ang tutok, hindi lang sa magiging desisyon ng Senado, kundi sa mismong direksyon na tatahakin ng politika sa bansa sa mga susunod na taon.